Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi maialis ni Courtney Wallace ang kanyang tingin sa dalawang buo at well-preserved na mummified remains na unti-unti na nahuhukay mula sa matigas na lupang pinaglibingan ng mga iyon. Hindi rin mabawasan ang pagkamangha niya dahil hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang myth na akala niya ay kwentong katatakutan lang ng kanilang pamilya na nagpalipat-lipat from generation to generation. Kung hindi dahil sa isang grant ng World International, isang foundation na di nalalayo ang layon sa National Geographic at sa determinasyon ng kanyang ama na si Dr. Emerson Wallace, ay hindi pa sana nila matatagpuan ang unique remains ng dalawang mummy na sentro ng kuryosidad na nakararami sa larangan ng anthropology. Ang kanyang ama ay isang magaling na archaeologist, professor at speaker tungkol sa mga panghuhukay na pinamunuan nito na tumatalakay sa sistema ng buhay ng maraming kulturang nabuhay, namulaklak at pagkatapos ay namatay. Bukod sa mga iyon, nakakagambala rin ang di pangkaraniwan dami na skeletal remains sa loob ng kuweba kung saan aksidente natagpuan ang mga mummy. Hiwa-hiwalay ang parte ng mga katawan ng halos lahat ng remains. Hindi rin nakabawas ang kuryosidad sa kung bakit pati ang mga iyon ay nakitaan din ng ilang physiological characteristics na gaya ng sa dalawang mummy. Not as prominent, perhaps, but they were still there. Gabi na, Courtney. Bakit naririto ka pa? Nagulat siya. Sabay lingon sa kanyang 48 anyos na ama na nasa likuran na pala niya. Napangiti siya rito. Daddy, hindi ako makatulog. Masyado ka excited sa na-discover mong ito. Totoo, pero hindi iyan dahilan para hindi ka matulog ng maaga. Hindi lang ako makapaniwala. Umilin siya. Ang swerte ko at eksaktong pagdating ko pa nakita mga iyan. Coincidence maybe. Kung hindi pa nagkaroon ng earthquake noong araw na dumating ka rito, hindi pa sana magkakaroon ng butas ang bunganga ng kuwebang ito at hindi makikita mga artifacts na ito. Umupo ito sa tabi niya at sa kanilagyan ng tabako ang pipa nito. Ano sa palagay mo? Totoo kaya ang mga ito? Ang mga damit ng mga mummies na ito ang makakapagsabi na nabuhay sila na napakatagal na panahon. Sa itsura pa lang at base sa carbon dating tests ay nabuhay sila noong panahon ng mga Kastila. Pero ang mga buto nila ay nagsasabi na ibang klaseng istorya nila. Ano, kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 taon na mga ito. Wala pang sibilisasyon sa lugar na ito during that time. Pati iyong mga skeletal remains na iyon, mga 100 years old lang ang mga iyon. Ibig sabihin ang dalawang ito ay dayo lamang sa isla at iyan ang dapat nating mahanapan ng kasagutan. Paano sila nakarating dito? Ano ang naging impact nila sa mga taong nanirahan dito? At bakit ang dalawang ito ay perpekto na mummified, samantalang ang iba ay mga natuyo na? Pag nagkataon, ibig sabihin, totoo ang kwento ni Mommy, yung tungkol sa Lolo Crescencio niya. Lolo Crescencio mo, Courtney. Pagkatama nito sa sinabi niya, yes, si Lolo Crescencio nga pala. Madami pa tayong dapat pag-aralan. Hindi dapat tayo nagmamadali dahil napakakaunti pa lang ng data natin sa ngayon. Ang mabuti pa ay matulog ka na. Bakit ikaw, hindi ka pa rin natutulog? Matutulog na sana ako. Nakita ko lang na bukas ang ilaw dito. Bukas ka na ulit mag-isip tungkol sa mga iyan. Hindi ako mananawang tignan sila lahat. Sabi mo lang yan. Tumayo na ito at inalalaya na rin siya. Bago sila umalis, itinapunan pa niya ng isang tingin ng dalawang mummy. Ang mga dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Hindi niya mapigilan ang mamangha sa mga nakita. Sa pagkakahiga kasi ng mga ito, para natutulog lang ang dalawang magkatabing mummy at anumang oras ay magigising ang mga ito at tatayo mula sa pagkakabaon sa lupa. Naalala niya ang mga kwento ng Lolo Crescencio niya, pero hindi niya akalain na makikita niya ang mga ikukwento nito. Pero para lamang silang natutulog, nakadikit pa ang mga natuyong balat sa buong katawan ng mga mummy. Nakasara ang mga bibig na hindi tulad ng pangkaraniwang mga mummy na kadalasan ay kusang bumubuka ang mga bibig pagkamatay. Mukha lang silang pangkaraniwang mummies, pero kapag nakita ang mga mukha ng mga ito,
She shook her head. Ayaw na niya mag-imagine, pero hindi pa rin niya maiwasang tignan ulit ang bibig ng isa sa mga mommy. Parang may kilabot na dumaan sa kanyang katawan habang nakatingin sa mahahabang pangil na iyon. Ayon sa x-ray, pati raw ang mga ngipin ng mga ito ay elongated at serrated. Nakakrus ang mga braso sa dibdib ng dalawa at makikita kahit ganito kalayo ang mahigit 6 na sentimetrong haba ng mga kuko ng mga ito na itim dahil sa matagal na pagkakalibing sa ilalim ng lupa. Pati ang mga kuko sa mga paa nito ay mahaba at matulis. Inakay na siya ng daddy niya palabas ng kuweba. Natatak na sa isip niya ang tsura ng dalawang mommy. Iba ang pakiramdam niya sa mga iyon. Dahil sa pagkakadiskubre sa mga iyon, pakiramdam niya ay may mangyayari na makakaapekto sa kanilang lahat, lalo na sa kanya. Nakasunod ang tingin ni Harper sa humaharurot ng Ducati 996 sa tahimik na makitid na kalsada. 6 pa lang ng umaga noon. Halos hindi makita ang bike sa bilis niyo na 320 kilometers per hour, ang top speed na kayang ilabas ng motorsiklo. Nanatiling ganoon ang kabilis niyon. Kahit pa sa matarik na daan sa gilid ng ilang segundo pa ang binilang niya at palapit na kalsada iyon sa palikong bahagi nang para makarating sa kabilang side. Sa halip na pabagalin, pinaharurot pa iyon ng husto ng driver niyon na si Solomon Bagon. Lahat ng bilis ay isinagad na ng tuluyan na kanyang ilabas niyon. Pagdating sa palikong daan, sa halip na lumiko ay dumiretso sa bangin ang motorsiklo kasama si Solomon na nakasuot ng asbestos suit at helmet na ang presyo ay nasa ilang daang libo. Kapansin-pansin na kahit nasa ere, nagagawa pa rin kontrolin ng driver ang malaking motorsiklo. Nanatili ito nakakapit doon habang mabilis na bumubulusok pa ibaba. Umikot-ikot at sumirko-sirko ang motorsiklo bago bumuka ang parachute niyon at bumagal ang pagbagsak sa lupa. Saka lang bumitaw ang driver at lumayo sa motorsiklong kinakabitan ng parachute. Mas mabagal, ngunit patuloy ang pagkahulog niyon sa lupa tuloy-tuloy bago tuluyang bumagsak at nasalo ng mga sanga na makapal na puno. Gayunman, malakas pa impact ng pagkakabagsak niyon. Iyon lang hinihintay ni Harper. Bumuntong hininga siya at saka rumadyo sa isa pang kasama niyang grupo. I-retrieve yung bike kung saan iyon bumagsak. Utos niya at saka siya pumasok sa masukal na secondary forest na kinababagsakan ng driver para hanapin ito. Iyon ang isang bagay na siya lang ang personal at nag-iisang gumagawa. Hindi naman mahirap hanapin si Solomon. Wala pang 10 minutong pagbagsak nito sa lupa. Narinig na niya ang tinig nito mula sa two-way radio nila. Hinahanap na siya nito at nagbibigay na ng direksyon kung nasaan ito. Nang matuntun niya ito ay nakatayo na ito at tinitignan ang helmet nito. Nahubad na rin ito ang asbestos suit. Nang marahil inaramdaman nito na parating na siya, ay tumingin ito sa direksyon niya at nakangiting sinalubong siya. Mas matagal ngayon, pataas kasi na bumagsak, kaya inabot pa ng ilang segundo. Wala naman ako nakitang diferensya, mataray na sabi niya. Sabay ayaw sa scarf na nakabalabal sa kanyang katawan. At least, sa puno ka bumagsak ngayon at hindi sa gilid ng batis. Sinipat niya ang helmet na iniabot nito sa kanya. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. At least, hindi to basag tulad ng iba. Iyan ang gusto ko sa'yo eh. Lahat napapansin mo. Tumawa ito sabay tapik sa kanya. Nagsimula na ito maglakad palabas ng lugar na iyon na parang wala nangyari. Mahinhin na sinundan niya ito. Solomon, sandali. Nilingon siya nito. Bakit? Tumawag si Don Anselmo kanina habang paakyat ka sa bundok. Ha? Halata nagulat ito sa narinig. Bakit daw? Kailangan ka raw niyang makausap ng personal, Solomon. Pwede ba, Harper? Sol na lang itawag mo sa akin. Napag-usapan na natin ito, diba? Ikaw ang bahala, Sol. Napailing siya. Pero tawagan mo raw si Don Anselmo pagkatapos ng ginagawa mo. Okay. Pagkatapos na ng meeting ko mamaya. Pagkatapos mo raw. Giit niya. Tinignan siya nito at umiling bago sumagot. Okay. Tatawagan ko siya paglabas natin dito. Hindi niya ito pinansin. Hawak niyang asbestos suit, helmet at ang mga gwantes na ginamit nito. Habang naglalakad sila, ay tinatanong siya nito tungkol sa mga appointment nito sa malaking hotel na pag-aari nito sa Baguio City at sa pinapatayo pa lang nito sa La Trinidad. 4 na taon nang umuwi sila rito sa Pilipinas mula sa matagal na pananatili sa Amerika. Pagdating sa bansa, ay nagdesisyon ito na mas akma sa panlasa nito ang Baguio. Sa halip na sa Hacienda Bagon umuwi, nanatili lang sila roon ng ilang araw.
saka sila nagtungo sa Baguio. Mula noon ay hindi na sila umuwi sa hasyenda. Hindi rin naman ito hinahanap ni Don Anselmo. Siguro, sa haba ng panahon na magkasama ang mga ito, hindi na kailangan magkita pa ng mga ito. At ngayon nga, na kahit mukhang importante ang tawag ng tsuhi nito, tila hindi ito nababalisa. Tinignan niya ito at napabuntong hininga siya. Hindi mahuhulaan na mahigit 100 taong gulang na ito. Sa halip, ay mukhang 20 o 21 anyos lang ito. Kamukha ito ng mga Greek god sa pahina ng mga mythology book. Ano na talampakan ng taas nito. Maikli ang gupit ng malambot at alon-along buhok. Makapal ang mga kilay at mahaba ang mga pilik mata nito. Kulay ube ang mga mata nito na unang mapapansin sa pa-square na mukha nito ay binagaya na matangos na ilong. May bilo ito sa magkabilang pisngi at may malalim na cleft chin. Balingkinita ng forever and ever na parang kay Adonis na katawan nito. Mula pagkabata hanggang sa age of maturity, palaging perpektong katawan nito at hindi pa ito pumapangit sa paningin niya. Tulad nito, isa rin siyang vampira. Well, half vampire. Dahil hindi naman pure vampire si Solomon. Tulad nito, malambot din ng kaunti ang kanyang balat at hindi rin kasing lamig ng yelo. Pareho silang hindi tumatanda sa kanyang 23 anyos at si Solomon sa edad nitong 21. Nangamuhan siya sa tahanan ng mga bagon noong taong 1912. 21 anyos siya noon at nagpapakalalaki pa. Tumaas siya sa kanilang bayan dahil pinapwersa siya ng kanyang mga magulang na magpakasal sa isang babaeng hindi maatim na pakasalan. Después, napadpad siya sa bayan ng Bagon, isang malaking lugar na nasa tabing dagat sa Mindoro at may maliit na isla ikinokolekta ng isang tulay na kahoy ng mga panahong iyon. Doon nakatayo ang Villa Bagon na dating nasa loob ng hasyenda ng pamilyang halos pag-aari ang buong lugar na iyon. Nagustuhan niya roon, bagaman may kwento ng isang malagim na pangyayari sa lugar na iyon. Para mahirap sa kanya na paniwalaan ang bagay na iyon, kaya nanatili siya roon at naging kasambahay sa loob ng 2 taon. Sa mga panahong iyon, napalapit sa kanya ang nagbibinata na si Solomon. May misteryo ang pinagmulan nito dahil ito raw ang anak na namatay na si Agustin Bagon. Natagpuan daw ito ng tsuhi nitong si Don Anselmo sa kakahuyan. Isa pa rin iyong misteryo dahil bigla na lang naglaho si Don Anselmo at pagkalipas ng 4 na araw ay sakalang ito bumalik sa asyenda na bitbit ang bata at ang loyal assistant na si Romeo. Mula ro na magpakita si Don Anselmo ay nagkulong na ito sa silid kasama ang sanggol at si Romeo. Lumabas lang daw ito pagkalipas ng 1 buwan. Kapansin-pansin din di umano na hindi na ito nagtatanggal ng dikulay na salamin. Hindi nakakalabas ang bata at walang iba nakakapasok sa loob ng silid nito maliban kay Romeo. 2 taon daw na ganoon hanggang isang araw ay binitbit ni Don Anselmo palabas ang pamangkin nito at nagulat ang lahat sa napakagandang hitsura ng bata. Iyon nga si Solomon. Hindi raw ito pinahahawakan sa kahit kanino maliban kay Romeo at hindi nagtagal ay kay Susan, ang napangasawa ng butihing katiwala. Inaasahan ng lahat na lalaki si Solomon at mailap at suplado sa tao pero taliwas iyon sa nangyari. Masayahing bata ito, palagi nakangiti at walang hindi nakikita rito na hindi humanga sa kagandahang lalaki nito. 6 na taon na ito nang tuluyan itong payagan ni Don Anselmo na makihalubilo sa ibang bata. Pero palagi nakabantay dito si Susan na may buwetreng naghihintay ng pagkakataong sumilat ng mabibiktima. Lumaki si Solomon na halos si Susan lang ang kasama. Naging abala kasi si Don Anselmo sa pagnenegosyo sa Amerika. Kung minsan ay ilang buwan o taon ay nilalagi nito roon habang si Solomon ay lumaki sa kalinga ng yaya nito. 16 anyos na si Solomon nang pumasok siya sa tahanan ng mga ito. Dahil siya lang ang binata at pinakamalapit sa edad nito, madalas itong sumasama-sama sa kanya. Tuwing hapon ay niyaya siya nito mangisda o maglakad sa malawak na pilapil sa gilid ng hasyenda. Noon pa man, ipinagnanasaan na niya ito. Hundangan na nga lang at malaki ang takot niya kay Don Anselmo. Hindi siya mangangahas na galawin man lang si Solomon. Pero isang gabi, bago ang 18 taong karawan nito, isinasara na niya ang mga pinto at bintana sa buong bahay na makarinig siya ng ungol mula sa silid nito. Noon pa man, ay mahigpit na ipinagbibilin sa kanila na wala nang papasok sa mansyon pagsapit ng 6 ng gabi. Kung bakit ng gabing iyon ay nakalimutan niyang isara ang pinto sa harap ng bahay, kaya napilitan siyang pumasok para hindi siya mapagalitan kinaumagahan.
Narinig niya ang malakas na ungol na nanggagaling sa silid ni Solomon sa ikatlong palapag. Ang buong espasyo roon ay nagsisilbing silid nito at ni Susan. Narinig niya na ulit ang pag-ungol na sinundan ng malakas na sigaw ni Susan. Hindi siya nakatiis. Tumakbo siya paakyat sa kwarto nito at binuksan ang pinto niyon. Sinalubong siya ng kadiliman. Bumilis ang pintig ng puso niya. Kapag kuwan, inarinig niya ang malakas na pag-angil sa harap niya at bigla may tumalon sa kanya. Pinipigil ang iyon ni Susan at tinatawag nitong Solomon. Ang hayop na umatake sa kanya. Imposible iyon, pero kinagat siya ni Solomon sa leeg. Naramdaman niyang hindi siya makakilos. Biglang sumakit at namanhid ang mga kalamnan niya. Wala siya nagawa ng mga sandaling iyon hanggang sa tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Paggising niya, nakatali niya siya sa kama ni Solomon at may takip ang bibig. Nakaupo naman ito sa tabi niya at bihis na bihis. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya may lungkot sa mga mata nito. "Patawarin mo ko," maluhaluhang sabi nito. Hindi agad siya nito maintindihan. Saka lang niya nalaman kung anong ginawa nito sa kanya na pumasok si Susan sa silid na may dalang isang baso ng dugo ng baka. Naamoy niya ang lansa niyon. Bagaman hindi iyon ang hinahanap ng kanyang ilong, naglaway na rin siya at napako ang tingin doon. Hindi niya maalala kung gaano karaming dugo ng baka na inom niya. Namatighaw ang kanyang uhaw, saka ipinaliwanag din na Susan at Solomon ang lahat sa kanya. Natakot, umiyak at nagwala siya. Pero nang pagkilos niya ay naramdaman niya ang kakaibang indak ng kanyang katawan na animo isa siyang balerina. Napagtanto niya na ngayong katulad na siya ni Susan ay malaya na niya magagawa at maipapahayag kung ano talaga siya. Noon niya nalaman na tuluyan na siya lumaya sa dati niyang katawan. Mula noon, hindi na siya lumingon sa dati niyang buhay. Nakahanap na rin si Solomon na makakasama nito maliban kay Susan sa katauhan niya. At mula noon, siya na ang tumayong alalay at kasama nito sa mahahabang paglalakbay nito. Matagal na nawala ang pag-anasa niya rito. Nanatili na lang ang kanilang pagkakaibigan at ang kagustuhan niyang pagsilbihan nito. Kung mayroon man siyang nais mangyari, iyon ay makakita na sana si Solomon ng isang babaeng makakasama nito habang buhay. Makatagpo na sana ito ng isang pag-ibig na tatagal hanggang nabubuhay ang mga ito. Pero tila napakahirap mangyari niyon. Lalo pa sa ugali ni Solomon. Hindi ito naghahanap ng babaeng magugustuhan nito. Sa dami rin naman ng mga babae naghangad na makasilos sa mailap na puso nito, wala ni isa mang pinalad sa mga iyon. Pagdating nila sa pinaparadahan niya ng Rolls-Royce Phantom ni Solomon, isang sports car, na iilang tao lang sa mundo ang mayroon, iniabot niya ang cellphone nito para hindi na ito magkaroon ng excuse ay pagpaliban ng pagtawag kay Don Anselmo. "Ah, ikaw talaga, Harper," napapailing na sabi nito. Hindi niya ito pinansin. Sa halip ay umayo siya sa pagkakaupo sa tabi nito at saka inilabas ang kanyang hairbrush at makeup kit. Sinuklay niya ang nagulong buhok at nagpahid siya ng koloreta sa kanyang muka. Saka siya nakinig sa pag-uusap ng magtiyo. Nakakatakot naman mga kafelisidad. May kinalaman ba ang nahuki ng mommy sa kuweba sa nangyaring noong panahon ng Kastila? Paano kung maghasik ulit ito ng lagim sa bayang iyon? Sino ang magtatanggol sa mga mamamayan? May kinalaman kaya ang mga mommies na nahukay sa biglang pagkatensyon ni Don Anselmo kaya ipinatawag kaagad niya ang kanyang pamangkin na si Solomon? May naghihintay bang lagim sa bayan ng Bagon? Kaya naman, abangan!